So, for today naman, we are going to tackle about the layers, no? What was the importance of layers in AutoCAD or in CAD particularly, no? So, and how are we going to create layers and what do layers do dun sa ating drawing? So, first, we needed to define what layers are. So in AutoCAD, layers are a primary method for organizing objects within a drawing by function or purpose, allowing you to separate and control different elements like walls, doors, windows, etc. by assigning them to individual layers, which can then be individually hidden, locked, or adjusted with specific properties like color and line weight, effectively managing the visual complexity of a drawing and improving workflow. So, yun yung pinaka-function po ng ating layers. They are used for organizing yung ating mga drawing objects dun sa ating work area. Sabi dyan, it allows to separate and control different elements like walls. Pwede kang mag-assign ng specific layer which is designed for walls lang. So, meaning to say, yung layer lang na yan, ang makikita mo lang dyan ay puro walls. Yung doors, yung layer lang na yan, ang makikita mo ay puro doors. Windows, ayan, pwede rin pong um, yung mga fixtures or furnitures sa loob. Ayan, so specific layers lang sila. Then, you can also hide, lock, or adjust yung mga properties po ng mga layers na yan depending on them. For example, you wanted na lahat ng mga layers for windows, yung color is yellow. Adjust mo lang yung pinaka-anong layer, yun na po yung masaset na siya as yellow. Automatically, kapag nasa layer na po siya ng windows, yellow lang talaga yung color yung mag-apply sa kanya. Or ang mag-apply sa kanya na line is ganito kakapal, ganito ang thickness, no? Pwedeng continuous, pwedeng hidden line, ganyan, center line. So it all depends po. Ngayon, key points about layers in AutoCAD organization. Ayan po. Sabi nga natin kanina, layers are used to organize yung mga drawing objects doon um, sa ating CAD. So, yun yung pinaka main function niya. Visibility control. Sabi nga natin kanina, you can choose to hide or show yung layers na yon. Particularly, nag-edit ka na tapos medyo nakakaasagabal yung object na yan. Ang gagawin mo lang is to hide yung layer po ng object na yun. Bawa, naglalagay ka na ng mga kung ano nung cheche-boreche dun sa drawing. Meron kang hatch. But since you are using a layer per hatch, specifically per hatch, then pwede mong i-opt out o tanggalin yung layer ng hatch ko. Ganun lang siya. Property assignment, ayan po, yung color, line type, yung line weight, yung transparency, pwede natin baguhin. Particularly the color and then yung transparency. Kasi yung color, di ba, we can choose from CMYK, yung cyan, magenta, yellow, and then yung black. No. And besides that, you can also choose other colors. Then, pagkatapos po nun, yung transparency naman, kung gaano ka-light, ka-dark yung color natin, pwede po natin baguhin yan. So, that's under ng property assignment ng layer natin. Layer management, ayan. We can provide tools to create, rename, delete, and manage layer properties through the Layer Properties Manager po. Yun. Then, workflow benefits, collaboration, different team members can work on specific layers. Ayan po, yung kinaganda ng layers natin. Pwedeng merong specific lang na group na gagawa ng ganito. Merong specific lang na group na gagawa ng ganito para mag-come up kayo with the whole floor plan. So, meaning to say, halimbawa, ang nakasign sa group 1 is puro walls lang. They are responsible for creating the whole wall para dun sa ating
floor plan. Next, ang naka-assign naman dito sa group 2 puro mga windows and doors lang. O di sila po yung gagawa ng mga layers para sa windows and doors. Then, ang naka-assign lang sa group number 3, yung mga fixtures. Yung mga kitchen sink, lavatory, toilet closet, ganyan. Yung gas stove range, mga ganon. Yung mga fixtures within the whole area. So, in that way, mas napapadali po yung paggawa ng plan. Print control. Yan. Include or exclude when printing. Pwede nating select yung layers na gusto nating isama or hindi isama. Revisions. Easily isolate and modify elements on specific layers during design iterations. Yun yung sinasabi natin kanina, no? Pwede pong habang nagagawa ka, halimbawa, gusto mong hindi maabala o hindi ka magkamali, pwede mong turn off, turn on yung layer niyan para maging invisible siya dun sa drawing area natin. But then, once ginawa po natin yon, yung layer natin na yon, hindi natin siya hindi natin siya makikita po kasi nag-turn off ka ng layer. Pero pwede mo naman siyang turn on po ulit. So, balik tayo dito sa ating GNA CAD. For example, ganito po ang gagawin natin. Saan ma-access si layer po dito sa GNA CAD? Dito po, punta sa may format. Tapos, click natin yung layers. Nakikita ninyo, meron po tayong default dyan ng mga layers. First default layer natin is yung layer 0. Yan. Lahat po, ibig sabihin ng mga drawings na ginagawa natin ngayon as of now, no? Na hindi pa natin tinatalakay ang layer, yun po ay ginagamitan natin ng layer 0. Tapos yan, merong A-turn 1, A-turn B, 8, A-turn 8, tapos merong depth points. Tapos kung makikita nyo po, dito sa may bandang kaliwa kanan ng drawing natin, meron kayong makita na padlock po. Pag clinic natin yan, ibig sabihin, kahit anong select mo dyan sa mga object na naririto. Halimbawa, yan. Di natin siya maseselect. Kasi nga, nakapadlock na po siya. Ayun yung mangyayari. Halimbawa, yan. Anong nakalagay? Tapos, ito, select mo na naman. Oh. So, ibig sabihin, lahat po ng mga gawa natin, pwede nating ilock po yan. I-open ko lang. Nakita ninyo ha? Yung transparency. Pagka naka-open, ayan po. Pero pagka naka-lock, para siyang medyo lumabo. Next, ito naman yung hina-hide natin. Ito, lock. Lock, unlock. Pagka naka-lock po siya, hindi natin siya may edit. So, hindi nyo mababago yan, modify. Pero pagka naka-unlock po siya, yun yung nababago natin. Ito naman, pagka naka-hide, ito po yung feature ni layers. Na pwedeng, halimbawa, gusto ko lang naka-hide yung kasi ibang part nung floor plan ang gagawin ko. Pwede po yun. Next, besides that, ayan, pwede pong naka-freeze. Ayan, para rin siyang naka-hide si freeze. Ayan po. Tapos, we also have modify. Ayan, yun na nga yung sa properties po ng ating layers. Na gusto mong palitan ng ng color. O, palitan mo. Line type, transparency. Ito po yung sinasabi natin. You can choose from this given transparency po. Tapos, aside from that, meron ditong delete. Pwede nating i-delete. Pwede pong i-delete yung layers. Tapos, pwede nating i-set yung current layer. Anong gusto nating layer na gamitin po? Pwede po yun. And, the most important thing here is pwede tayong mag-create ng other layers na gusto natin. So, for example, I wanted to create layers na para lang sa walls ko. Ayan. So, 2D walls muna ang gagawin ko or yan, 2D walls na lang. Kasi meron tayong 3D walls, meron tayong 2D walls. Tapos, I wanted to edit this one. Modify natin siya. First thing first,
Ano yung kulay ng magiging 2D walls natin? Cyan po. So, para lahat ng walls, cyan yung color niya. Tapos, ayan. Pwede mong lagyan ng, ng description. 2D walls only. Diba? So, in that way, pwede kang Tapos, select mo lahat ng mga walls mo. Ito, walls ko to. Halimbawa, wall, basta lahat ng part ng wall mo, pwede mong i-select siya. Halimbawa, to. Pero, ito pong natin, medyo matrabaho yung ganitong way ng ng paggawa ng layer. Kaya, yung pinaka-best na practice po, pagkagagawa ka ng mga layer, is to create, magagawa ka ng plano, rather, is to create first yung pinaka-layer. Create ka muna ng layer ng objects. In that way, maayos po yung ng bahay na ginagawa. Check natin kung okay na ba yung ating Yan sineselect ko mano-mano. Nagmano-mano tayo ng pag-select. Kamali. Tapos, dito po, pwede nating i-select tong layers. Ayan, nakita ninyo yung sabi ko kanina, di ba? Si layers po natin, pag gumagawa ka sa CAD, naka-default po yun na 0. Yung default layer po yung gamit. But since inaaral na natin ngayon yung layers command. So, ibig sabihin, masaset na natin siya kung ano man yung layer po na gusto nating i-select. Ayan na. So, na-select na natin po yun. So, meaning to say, pag inop ko ngayon yung makikita ninyo yung layer na naka-off talaga. Halimbawa, to. Select din natin tong mga hatches na nilagay nyo. Hatches na nilagay natin. Ayan po. Ayan na, it's very important na ma-distinguish natin lahat accordingly. So, click uli yun, tapos punta dito, 2D walls. Para at least, pag pumunta tayo dito sa may format natin, layers po, hanapin ang 2D walls. Ayan. Kita? Na-off natin. Ibig sabihin, na isara natin yung, hindi natin kailangan ngayon si wall, sir. So, pwede ko pong tanggalin yung wall. Kita? Yan po yun. Yan yung pinaka-importance po ng layer command natin. Ngayon, ibabalik ko na naman. Sir, kailangan ko na yung wall kasi ipiprint ko. Balik mo po ulit. Ayaw mo ma-edit si wall, ayan po. Diba? Sabi ko kanina, pwede nating i-choose na hindi po na babago, hindi na i-edit, na modify yung natin layer, then we can do that. So, next naman, besides sa wall, pwede rin po tayong magawa ng layer for our doors. So, again, 2D doors. Tapos, baguhin natin ang kanyang color. Usually po, color lang talaga ang binabago natin pagdating sa mga ganyan, mga layers. So, ayan. Click ko lang to para ma-select po natin kung alin yung mga kailangan kong include sa isang layer. Yan. Tapos, layer po. Then, click natin yung 2D doors. Ito po, gumagana siya kahit na walang kulay yung iyong mga objects. Gagana po yun.
Bawa, yan. May hatch kasi yung pinto natin. Kasama rin po siya sa 2D door. By layer. Layer natin ay 2D doors. Yan. So, totoo ba na talagang yun po yung nangyari sa kanya? Yes po, totoo. O, palitan natin ha. Gawin nating ang layer nito instead na 2D doors, 2D walls. Tapos, by layer natin. Para makita lang ninyo. Tapos, 2D walls. Ayun, hindi nagte-take effect yung kanyang line type by layer. By layer lahat. Yan. Basta po, yun yung pinaka-importance ni 2D doors siya. Yan po ha. Yan nagbabago yung kulay. Parang medyo lumabo yung kulay niya. Kasi nagpatong yung color cyan. Tapos yung natin. Tapos once na, 'di ba sabi natin kanina, once na sinelect mo na 'yan, ayan po. Naka 2D wall siya. Pumatong yung kulay ng iba layer natin. Hindi mo ma-edit yung yung layer ng 2D walls. Palitan muna natin ha. Ito po. Para lang makita ninyo. Ayan 'di ba naka-by layer. Pero, pag ginawa nating 2D doors, ayan po, naka-by layer siya. Next, mga windows naman, pwede po uli. Layer, tapos add lang tayo dito. 2D windows. Okay. Tapos, sabi ng 2D windows. Modify. Palitan ng color, gawing yellow. Tapos, ayan po. Select natin yung mga windows natin. Halimbawa, itong dalawa. Ayan po. Tapos click to. Then sabi ko nga sa inyo, by layer po natin. Tapos select natin yung 2D windows. So automatic po, lahat ng mga windows natin, naka-ano na siya by this layer. So ganun lang po kasimpleng maggawa ng layers natin. Hope that you already applied this one. No, pwede rin tayong magdagdag pa po. Since maglalagay pa rin naman tayo ng iba pang part ng bahay, no? Bawa, pictures. Pictures natin, ang color pa rin po niyan ay color red. Ano pa ba? Dimensions. Pwede nyo rin pong lagyan ng layer si dimensions. Siyempre, hindi na po 2D ang dimensions. Dimensions, tapos palitan din natin ang color ko. Dimensions natin, pwede na kayong mamili ng kahit cyan, green. Sa case ko, green na lang po para lang makita ninyo. So, select ko to, then click natin dito. By layer pa rin naman siya. So, layer natin, set natin as dimension. Automatically, those dimensions will be created with a green color. So, yun. Tapos, sa nga po pala, as you may see, no, meron pong check dito sa may 2D doors. So, ano pong ibig sabihin niya ng check?
Ibig sabihin po, yun po yung nakaset as the current layer. So from time to time, if you wanted to create yung walls, halimbawa ang walls ang gusto nating gawin, we can choose yung layer natin ahead of time. Halimbawa, to walls ang gusto ko as the current. Ayan po. That is why pagka-clinic natin yung mga yan, merong set current na button. Pag sinelect natin yan, yun po yung naka-indicate na gagamitin natin yung layer. So example, puro walls lang gagawin ko kasi sir. First corner point, check. Tapos dimensions po. Lagay natin, halimbawa, ang haba ng area is 3,000 mm or 3 meters. Check. Tapos, ang length niya is 200. So, as you may see, ayan po, door natin. Tapos, lalagyan natin ng hatch. Put a hatch. Halimbawa, that is a solid hatch. Diba? So, lahat ng ilalagay natin sa kanya, puro ganon yung color. Nakaset sa kung ano po yung specific attributes ng ating layers po na ginagamit. So, hope everyone learned something today po regarding po sa layers. Then, by next meeting, by tomorrow, no, I'll be discussing naman ano yung importance ng layer na yan kapag ka magti-3D na po tayo. Para makita ninyo. Tapos, magsasample na rin tayo ng mga 3D objects.